Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 7 estudyante sugatan matapos pagsasaksakin ng kapwa estudyante sa loob ng paaralan sa Cavite. Yan ang MBC TV Network News ni Arnold Herrera. Dugo ang isinugod sa ospital ng 7 grade 5 students na ito matapos umunang pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student gamit ang kitchen knife sa loob mismo ng kanilang paaralan sa barangay Santa Clara, General Trias, Cavite, umaga nitong June 16. Dalawa sa mga biktima ang kinailangan pang operahan dahil sa tindi ng pinsalang tinamo. Ang suspect, bigla na lang umanong umatake ng walang dahilan habang nasa meeting ang kanilang mga guro. Batay pa sa inisyal na investigasyon, transferi ang suspect at hindi nito kakilalang kanyang mga biktima. Agad din kinansilang klase sa naturang paaralan upang tiyakin ng seguridad ng iba pang mga estudyante. Sa opisyal na pahayag ng Bethel Academy, nangako itong aalalay sa mga gastusin, psychosocial assistance at iba pang uri ng suporta na posibleng kailanganin ng mga biktima. Bukas din daw ang pamantasan na makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang mabilis at transparent na investigasyon. Nanawagan din ito sa publiko na huwag nang ipakalat pa ang mga pangalan, larawan o video ng mga menor de edad na sangkot sa krimen. Sa isang hiwalay na pahayag, tiniyak din ng Schools Division Office ng General Trias ang agarang aksyon kasama ang mga kinauukulan para sa anilay, mabusisi at patas na investigasyon nang may pagsunod sa alituntunin ng Child Protection Policy. Ayon naman kay Mayor John Ferrer, nakakuha na rin sila ng inisyal na testimonya mula sa suspect bago ito kinuha ng City Social Welfare Development Office. Kasunod ng krimen, ipinag-utos na rin ng alkalde ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod. Hindi pa malinaw sa ngayon ang ugat ng naging pananaksak. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, QCLGU handang magbigay ng suporta sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa QC Journalists Forum, sinabi ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Bianca Perez na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinadapa ng malakas na lindol para matukoy ang mga kinakailangang tulong. Nagkasa na rin ang DRRM Council ng emergency meeting para talakayin ang humanitarian aid at financial assistance na maaaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad. Inaasahang pag-uusapan din sa pagpupulong ang iba pang suporta na maaaring ipadala ng QCLGU na makatutulong sa pagbangon ng mga residente sa mga apektadong lugar. Patuloy po yung koordinasyon po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. So sa katunayan po, mamaya po magkakaroon ng emergency DRM Council meeting ang mga miyembro nito, chaired by Mayor. And we will discuss and adopt a resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs. Thank you. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.